guys! Welcome sa aking YouTube channel, and for today's video, meron naman ulit akong i-share sa inyo about sa ating national ID. So if you want to know more, just keep on watching and don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. If you want to know more about e-wallet services and other government services, ay meron din ako niyan sa aking playlist dito sa YouTube. So ngayon guys, sa tagal ko din nag-upload, ngayon na ulit ako nakabalik. And I'm so sorry for that. At mayroon ako na naman about national ID kasi ang dami nagkakaproblema sa atin na hindi agad nakukuha yung ating national ID. Or kung meron man tayong national ID, yung binibigay na lang sa atin is yung papel na lang. Hindi na yung mismong ID. At meron din ngayon mga nakikita ko na yung national ID nila ay nabubura yung sa bandang picture, sa mukha. Nabubura yung feature. So, ang natitira na lang is yung information habang tumatagal. So, ngayon, meron akong nalaman na pwede naman natin palang ma-download through digital. So, pwede tayo magkaroon ng digital ID. So, saan mo ba makukuha yan, guys? So, kailangan mong i-install itong eGov.ph. Sa iOS, meron din yan, tsaka sa Android. So, pwede nyo ma-install yan sa Google Play Store or sa Apple iStore. So, ngayon, pag na-download mo na itong eGov.ph, so ito si eGov.ph, maganda to kasi madali mong ma-access yung mga kailangan mong malaman about government. Like, yan nga sa national ID, pwede mo siyang may scan at ma-download at ma-save sa inyong phone. At kapag once na kailangan nyo may mapakita, so papakita nyo na, or pwede nyo rin siyang ma-print at mapalaminate. Kasi yung binibigay sa atin na papel lang na black and white, so, okay naman din yun, tanggap din naman yun. Pero mas maganda kasi yung features dito sa eGov. Saka mas mabilis ang access natin sa mga government kasi nandito rin naka-tie up si PhilHealth, GSIS, si Pag-ibig, si TESDA, at yung mga gustong maghanap ng trabaho, dito makikita din natin. So, meron ng 3 steps para log-in or sign up tayo dito kay eGov. So, una, ida-download mo yung app nga, katulad ng sinabi ko kanina. Pangalawa, kailangan mo siyang i-register, magpo-provide ka ng contact number, and authenticate with one-time PIN. And then lastly, verify your identity through selfie. So yan, yun lang yung kailangan mong gawin na steps para makapag-login dito kay eGov.ph. So ang unang step ay kailangan natin ng cellphone, and then install natin. Kung iOS, meron siya, at saka sa Android pwede rin. So i-click mo lang yung sign up. Pagka na-download mo na siya or na-install mo na, after that, maghihingi sila ng contact number. So kailangan mo siyang ilagay. And then after that, maklik mo yung, mailagay mo na yung contact number, maklik mo lang yung I agree with the terms and condition. And then, click mo lang yung next. After nun, magsisend ng one-time PIN sa inyong contact number na nilagay dito kay eGov. So, meron ka marireceive at yun naman yung itatype mo dito sa 6-digit na OTP. Then, after nyan, pag nagawa mo na yan, click mo lang yung next. And then, create ka na ng MP na tinatawag. So, 6-digit din ang kailangan. So, after mo ma-create, ay magre-re-enter ka ulit. At after nung re-enter, click mo lang yung next. Dito naman sa Verify Now, ay kailangan natin ng full name, at birthday, email address, kung babae or lalaki. At meron kang or sa dulo na senior, junior, ganyan. Pero pag wala, NE lang ilalagay natin. So, dito kailangan tama yung ilalagay mo na info. Kasi lalabas dito, guys, yung ginawa mo nung nag-apply ka ng national ID. Then, after mo magawa to, guys, ay i-click mo lang yung next. After nyan, dito ka na sa address. So, kailangan tama din. Same din dun sa ginawa mo na nag-fill up ka for national ID. After that, click mo ulit yung next. So, dito na tayo sa selfie picture. So, kailangan nasa liwanag at yung within the circle yung face, hindi pwede masyadong malayo, hindi pwede masyadong malapit. Hindi rin pwede may salamin, hindi rin pwede may filters, at hindi pwede yung naka-sombrero. So, habang ginagawa mo yung selfie picture, so kailangan mo humarap sa kanan, sa kaliwa, at kailangan mo i-blink your eyes. After nyan, kung okay ka na doon sa picture mo, nung pag-take mo, ay click mo lang yes, I'm happy. And then, dito naman tayo sa pag-verify naman through email. So, dito naman sa email, kailangan pumunta sa email address at magsisend sila doon ng inyong 6-digit number para ma-verify yung email address. After nun, i-click mo lang ulit yung next. Then, ito na, congratulations, you have successfully upgraded your account. So, click mo lang yung okay. Then, kung sakaling ma-fail naman yung verification mo, ay kailangan mo lang ulit mag-submit ng isa pang valid ID at kailangan mo siyang i-confirm.
Then, i-review na lang ni eGov yun kung mag-verify na siya. Then, click mo na ulit yung okay. Then, yun na, meron ka ng eGov na account. So, doon ma-access mo na si National ID. Ngayon naman guys, ito-try naman natin mag-login after natin mag-sign up. So, dito click lang natin yung login. Then, yung contact number na nilagay mo nung nag-sign up ka. Okay, so magsisend sila ng one-time password sa contact number na nilagay mo. After nyan guys, meron naman lalabas kung gusto mo ng fingerprint authentication. So once na nalagin ka, pwede mong gamitin na si fingerprint imbes na mag-OTP ka palagi. So yan, yun yung pinipili ko din. Click mo lang yung continue. Dito guys, meron din tayong ilalagay mo muna yung ginawa mong MPIN for verification lang din. Kasi nag-log out ako Pero kapag once naman guys na hindi kayo nag-log out or inalis nyo lang to sa sa pag sa swipe or pag ng cellphone paggamit, hindi siya nalalag out, basta fingerprint lang kapag yun ang enable nyo. Enable notification. So, in-on ko lang. Click continue. Yan. So, ito na yung account ko. Dito kung makikita niyo sa taas, yung picture, yan yung nag-verify ng selfie. So, kasi ang pangit ko dyan. So, kayo guys, make sure pag nag-selfie kayo, gandahan niya na yung itsura nyo. Yun. So, ganon. Yan, nakalagay dyan yung contact number tsaka yung pangalan mo. So, ngayon, para naman natin makukuha yung national ID. So, dito yan sa, i-click mo sa baba. Kasi merong home, news, digital ID, scan QR, and account. So, dito tayo sa digital ID. So, dito guys, merong dalawang klase kasi meron akong dalawang account, which is PhilHealth and National ID. Kung meron kayong Pag-ibig at GSIS, lalabas din siya dito. Kasi nga, under government services siya. So, ito yung national ID ko. Ito yung nag-register ako ng national ID last year. Yan. So, ito siya. At hindi ako nakakuha talaga ng ID na UMID. Kaya, ito na lang yung ginagamit ko. So, dito guys, pag in-enlarge mo yung ID mo, ganyan siya kalaki. Yan. So, pwede mo ring makita yung likod. Click mo lang yung show back. Yan. So, makikita mo na siya dyan. And then back. And then close mo lang. So, dito, bumalik din yung PhilHealth ko nung sa pagkadalaga ko. So, yan. Pero di lang ma-update yung address. Pero yan yon dati kong ginagamit. So, pwede nyo pa-print yan, tas pa-laminate, mas maganda kaysa yung papel na black and white lang na parang lang, very simple, di ba? Ito kasi mas maganda dahil ito talaga yung itsura ng ating yung national ID. So, ganyan lang siya. Then, dito sa home, pwede mong makita yung digital ID kahit walang internet connection. So, pwede rin yun. I-click mo lang yung enable offline mode. Yan. Pag-click mo yung enable offline mode, hindi mo siya makita kahit wala kang internet. So, ito yung mga eGov PH services, gaya na sinasabi ko kanina. Kung meron kang mga ID niyan, makikita mo dito. So, meron ding TESDA, yan. Tapos, yung mga news, pwede kang magbasa-basa. Yan. So, dito sa accounts yan. So, ganun lang kasimple guys na meron ka ng national ID. So, ayun lang. I hope na nag-enjoy kayo or natuto kayo sa aking video for today. Thank you so much for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye! Thank you.